Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Eliza sa nasaksihang eksena sa lamay. 2 araw na ang nakaraan nang huling magpunta kami sa bahay ng anak ni Tito Rodolfo. At hindi maipagkakailang, anak nga ito ni Tito Rodolfo Santibanez dahil kamukhang kamukha ito ng matandang lalaki. Tama nga ang naririnig niya tungkol sa binata. Gwapo nga ito, pero mapanganib. Handsome but dangerous. Humugot ng malalim na buntong hininga ang dalaga. Saka tinanong ang sarili, paano pala kung totoo ang bintang ng lalaki sa tita niya, na ito ang dahilan sa pag-suicide ng ina nito? Napailing ako sa naisip ko. No, hindi magagawa ni Tita Silvia yon. Mabait ang tiyahin niya na bulag lang iyon sa galit at selos dahil nagkaroon ng ibang babae ang asawa nito at ang masakit pa, nagkaroon din ito ng anak sa babaeng iyon. Hindi naman niya masisisi ang tiyahin na huwag magalit sa mag-inang iyon. Pakiramdam kasi nito'y inaagawan na ito at dumadagdag pa ang insecurities nito na mas lalong nagpagalit dito. Palabas na siya ng ospital ng gabing iyon, medyo ginabi siya dahil maraming pasyente ng araw na iyon. Nagtaka pa siya dahil madilim ang parking lot ng ospital. Pero baka may nasira lang kaya ganoon. Sa isip-isip pa ng dalaga. Pasakay na sana siya ng kotse nang may biglang nagtakip ng panyo sa ilong niya. Nagpupumiglas pa siya pero dahil malakas ang taong iyon, kaya wala siyang nagawa. Nang tuluyan na nga niyang naamoy ang mabahong iyon ay nawala na siya ng ulirat. Kung ilang oras siyang nakatulog ay hindi niya alam. Basta ang alam niya ay masakit ang ulo niya nang magising siya. Akma na sana akong tatayo nang mapansin kong nakaposas ang 2 kamay ko sa mismong kamang hinihigaan niya. Sa takot ko ay napasigaw ako. Please, tulungan niyo ako. Maawa po kayo sa akin. Wala ho akong kasalanan sa inyo, please. Buksan ninyo ang pinto. Kanda iyak kong sigaw habang nakaupo sa kama. Pero walang sumagot niyon. Kahit madilim sa loob ay napansin ng dalaga na malaki ang silid na iyon. At ang malambot na kamang hinihigaan niya, kani-kanila lang. Ibig sabihin, nasa isang bahay siya. Iyon nga lang ay hindi niya alam kung kaninong bahay iyon o kung sino ang kumuha sa kanya. Paano na lang kung hindi ako makakaligtas dito? Paano na ang parents ko at ang mga pasyente ko? Paano kung patayin ako at patiwarik o di kaya'y unti-unti akong papatayin sa gutom? Ang dami kong iniisip na posibilidad na maaaring gawin sa akin ng kidnapper. Pero anong plano niya sa akin? Bakit niya ako kinidnap? Gayong sa pagkakaalala ko'y wala akong nakaaway kahit isa. Diyos ko, tulungan ninyo ako. Paano pala akong nirape na pala? Mabilis kong pinakiramdaman ng sarili. Pero okay naman ako. Walang ibang masakit sa akin kundi ang ulo ko at ang kamay kong nangangawit na dahil sa nakaposas ako sa kama. Muli na naman akong napaiyak dahil sa kawalan ng pag-asa. Paano kung habang buhay na pala akong nakaposas dito? O baka ipasalvage? Natigilan ako nang unti-unting bumukas ang pinto ng silid na iyon. Medyo nabuhayan ako ng loob na may taong pumasok sa silid at papalapit ito sa akin. Isang babae ang lumapit sa akin. Sa tantyanay, matanda pa ito sa kanya. May dala itong pagkain sa bitbit nitong tray. Kumain na ho kayo. Wika ng babae sa kanya. Ate, hindi ako makakain dahil nakaposas ho ako. Maaari ho ba ninyo akong tulungan? Pakiusap pong saa dito. Sige po ma'am. Hindi naman ho kita pwedeng hayaan na ganyan lang po. Susubuan po kita ma'am. Saan pa nito sa akin? Salamat ho. Wika ko dito. Sa ngayon, kailangan niya ng lakas para lumaban pa at makaisip ng paraan para makatakas dito. Sinubuan na nga ako ng babae sa pamamagitan ng pagnguya ko nang tanungin ko ito. Ate, sino ho ang kumuha sa akin? Bakit po ako nandito? At kaninong bahay po ito? Saka, nasaan ho tayo? Sunod-sunod kong tanong dito. Ma'am, wala po akong karapatang sabihin sa inyo ang mga tanong ninyo. Maliban sa uling tanong ninyo, sasagutin ko po iyon. Nasa isang isla ho tayo. Saad nito sa akin. Pero ate, ma'am, ayoko pong magsalita. Saka po, ayoko pong magalit ang amo ko. Kaya pakiusap po, wag na lang ninyo akong tanungin tungkol sa kanya. Saad pa nito. Naintindihan ko naman ito. Baka isang sindikato ang amo nito kaya ito ayaw magsalita dahil baka madamay pa. Kaya wala akong nagawa kundi tumango na lamang dito. Saka nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos akong kumain ay nagpaalam na itong lalabas na sa silid na iyon, hindi na dito binuksan ang ibang ilaw, maliban sa lampshade na nasa gilid ng kama niya. Diyos ko, ano bang gagawin sa akin ng mga taong kubintap sa akin? Kung pera wala akong ganoong kalaking halaga. Sa mami at daddy ko naman wala namang sariling kumpanyang mga ito.
Maliban sa naging parte siya ng kumpanyang pagmamayari ni Tito Rodolfo. Kasosyo lang nila ang daddy ko. Pero sana kung pera ang gusto ng taong iyon, sana kinausap man lang siya. Hindi ito nagpapakita sa kanya. Kaya kung ano ng mga naisaisip niyang ikinakatakot niya sa bandang huli. Pero paano pala kung hindi gusto ng taong iyon ng pera kahit sa mga magulang niya, kundi siya mismo? At kung magsawa na ito sa kanya, saka naman siya papatay nito. Or worst, kunan siya ng mga mahalagang organs at ibenta ang mga iyon. Sana naman wag lang nitong maisipan na isalvage siya dahil gagawin niya ang lahat para hindi siya nito saktan. Kung gusto nitong pagsilbihan niya, papayag siya kapalit ng buhay niya. Natigilan ako sa pagmumuni-muni nang bumukas muli ang pinto ng kwartong iyon. Sa naaninag niya, hindi ito babae kundi isang lalaki. Nanginginig siya sa takot ng mga sandaling iyon. Diyos ko, paano pala kung ngayon na ang huling gabi niya, papatayin na siya dahil dito? Isang pasyang nabuo niya sa kanyang isipan. Mabilis siyang nagsalita sa taong papalapit sa kinaroroonan niya. O kung may balak ko kayong gawin sa akin, please, sabihin niyo po muna sa akin kung anong nagawa kong mali sa inyo o kasalanan para makahingi naman ako ng tawad sa inyo. Natatakot kong saan dito. Ngunit hindi ito sumasagot kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Kung hihingi kayo ng pera sa akin, hayaan mo muna akong makatawag sa mga kaibigan ko at mga kasamahan ko para makautang ng perang gusto ninyo. Kasi wala po kasi akong malaking halaga. Wika ko pa dito, kahit nanginginig na ang boses ko. Hindi ako humihingi ng pera o pera ang kapalit sa iyo. Pero sa ngayon, hindi ko pa alam kung anong gusto ko sa iyo. Pero wag kang mag-alala, wala akong gagawin sa iyo. Unless you offer me. Saad nito sa akin. Kahit madilim ay alam ng dalaga na tinititigan siya ng lalaki. Pero kahit na natatakot siya ay pinatatag niya ang boses niya. Kung ganoon, maaari mo ba akong pakawalan kahit dito lang ako sa loob ng silid? Nangangawit na kasi ako. Saad ko dito sa mahinang boses. Pag-iisipan ko pa din iyan. I'll go ahead. Saad nito sa akin. Wala akong nagawa kundi sundan na lamang ito ng tingin palabas ng pinto. Kahit di siya pumayag sa pakiusap ko dito, naramdaman kong mabait ito. Siguro'y nabalot lang ng galit ang puso nito, kung ano man iyon, bulong niya sa isip. Nakatulugan na lamang niya ang kaisipang iyon. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nakikiramdam siya sa kanyang sarili, wala namang bago. Ganoon pa rin ang suot niya. Pantalong maong at blouse dahil naka-uniforme naman siya kahapon noong naka-duty siya. Pero nang maalala niya ang mga magulang ay parang maiiyak na naman si Eliza sa sobrang lungkot. Dahil baka hindi na niya makitang muli ang mga magulang niya. Hindi na malaya ni Eliza na umiiyak na pala siya. Ang tagpong iyon ang nakita ng matandang babae nang pumasok ito sa kwartong iyon. Ma'am, ito na po ang almusal ninyo. Saad nito sa akin. Pero hindi ako sumagot. Kundi, pinagbastan ko lang ito. Matagal pa akong nagsalita. Hindi naman ito nakatiis kaya kinausap ako nitong muli. Ma'am, huwag kang mag-alala. Papakainin kita. Ako mag-aalaga sa inyo. Wika nito sa akin. Ate, kailan po ba ako makakaalis dito? Tanong ko dito sa pamamagitan ng pag-iyak. Marahan itong umiling sa akin saka nagsalita. Ma'am, kumain na ho kayo para di po kayo magutom. Saka sasamahan kitang maligo. Ang ibig ko pong sabihin, sa labas lang po ako ng banyo ninyo. Maghahantay. May mga damit na ho kayo, nasa labas pa ho. Mamaya dadalhin ko in dito. Bagong bili po iyon. Saad pa nito sa akin. Ate please, pakawalan na ho ninyo ako. Maraming taong nag-aantay sa akin. Pag-uwi ko po dahil may mga pasyente ho ako. Lalo na po ang pamilya ko. Pakiusap ate, tulungan niyo po ako. Pakiusap ko mang Saad dito. Ma'am, patawad pero wala ho akong magawa. Pero mamaya papakawalan po kayo dahil maliligo kayo. Huwag niyo pong tangkaing tumakas dahil maraming bantay sa paligid. At nasa isla po tayo ma'am. Kaya wala kang ibang dadaanan kundi sa dagat at sumakay ng lancha. Wika pa nito. Tuluyan na nga akong nawala ng pag-asa sa narinig galing dito. Naramdaman ko na lang na tumulong muli ang mga luha ko. Lorenzo POV. Nakagawa na ako ng unang hakbang para magiganti. Matapos kong pamanmana ng isang araw ang babaeng nakita ko sa burol ng mami ko. Kaya napag-alaman kong pamangkin pala ito ng Silvia Santibanez. Anak daw ito ng kapatid ng babaeng iyon at sa pagkakaalam niya ay doktor daw ito. Kaya mabilis kong napagplanuhan ang bala ko. Iyon ay ang kidnapin ng pamangkin nito. Saka ako gagawa ng pangalawang plano. Kikipitin ko ang mga magulang ng babaeng kinidnap niya, hahawakan ko sa lig ang mga iyon. Saka ko isusunod ang hayop na babaeng iyon.
Total, sila naman ang nagtulak sa akin para maging masamang tao. Napili ko ang babaeng iyon dahil sa pagkakaalam ko'y mahal na mahal ni Sylvia ang pamangkin nito at ang magiging kapalit ng mga kasalanan ng tiyahin nito'y kailangan na magpakasal sa akin ng babae. Manang Delia, kumusta na siya? Kumain na ba siya? Tanong niya sa katiwala. Opo sir, tapos na po siyang kumain at naligo. Binigay ko na din sa kanya ang mga pangangailangan niya. Sagot pa nito. Good. Manang, basta huwag kayong magpatalo sa awa ng babaeng yun ha. Hindi ko gustong magalit sa inyo. Saad ko pa dito. Pero sir, minsan naiisip ko pang pakawalan na lamang siya sa posas niya. Kasi parang nangingitim na ang mga palapulsuhan niya saka hindi siya makakilos ng normal sa loob ng silid na iyon sir. Wika pa nito sa akin. Ganoon ba manang? Sige po, ako na ang bahala sa kanya. Basta huwag kayong magdesisyon kung walang pagsang-ayon galing sa akin. Naiintindihan niyo ba? Tanong ko dito. Oo sir, masusunod po. Saad naman ito. Sige manang, kumain na ho kayo doon. Ako nang bahala sa babaeng iyon. Aakyatin ko muna. Natigilan ako nang tumunog ang cellphone ko. Si daddy ang nasa kabilang linya. Nagdalawang isip pa akong sagutin ito. Pero dahil makulit ang caller ay sinugot ko na ito. Dad, wika niya. Lorenzo iho, kailan ka ba babalik dito? Kailangan ka na ng kumpanya ngayon. Gagawa ako ng meeting sa board bukas para ikaw ang ipalit ko sa pwesto bilang CEO. Dahil gusto kong mag-focus muna sa iba nating negosyo anak. Saad pa nito. Ang paalam ko kasi sa ama ko'y aalis muna ako para magbakasyon dahil naaalala ko ang mami ko na siya namang totoo. Pero ginamit niya ang pagkakataong iyon para hindi maging halata ang pagkidnap niya sa babaeng iyon. Sure daddy, bukas na bukas po ay luluwas ako ng Manila. Pero gusto ko pang bumalik ko dito para magbakasyon ulit. Uwi ka ko pa. Sige anak, saka na tayo mag-uusap tungkol dyan. Umuwi ka muna dito ha, saad pa nito. Sige po daddy, pero paano ang asawa ninyo? Tanong ko pa. Wala siyang magagawa doon iho. Anak kita, kaya karapatan mo ang lahat ng ito. Sige na, magpapaalam na ako dahil may meeting pa ako ngayon. Ingat ka bukas anak, see you. Wika pa nito sa akin. Sige po daddy, ingat din po kayo. Darating po ako bukas dyan. Saad ko pa. Nang mawala na ito sa kabilang linya, ay paakyat na ako sa hagdanan para magpakita na sa babae. Unti-unti kong binuksan ang pinto ng silid nito. Nakita kong nakaupo ito sa kama at tila malalim ang iniisip. Hindi kasi ito nag-abalang tingnan siya. Kaya tumikim ako ng malakas para kunin ang atensyon nito. Umangat naman kaagad ang ulo nito, ang lalaki ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Tila hindi ito makapaniwalang ako ang dumukot dito. Ikaw? Gulat na namutawi sa mga labi nito. Hindi ako sumagot, kung hindi dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan nito. Bakit? Muling tanong nito sa akin. Simple lang. Gusto kong magiganti sa tiyahin mo. Di ba tiyahin mo ang demonyong Sylvia na iyon? Sagad ko dito. Pero bakit? Wala naman akong kasalanan sa iyo. First time lang kitang nakita noon kaya bakit mo ako kidnap? Di mo ba alam na maaari kitang ipakulong kapag nakaalis ako dito? Iyon ay kung makakaalis ka pa dito miss. Alam mo, hindi naman sana kita kidnapin eh. Kaso, wala akong choice dahil alam kong close kayo ng tiyahin mo. Sad ko pa dito. Mali itong ginawa mo mister dahil labas naman ako sa alitan ninyong dalawa. Kami ng pamilya ko. Please, pakawalan mo na lang ako. Maraming pasyenteng naghihintay sa akin, maawa ka naman. Saad pa nito sa akin. Hindi mo naiintindihan miss. Alam mo bang may proposal ako sa'yo? Pwede ka namang magpakasal sa akin. Kapalit ng tiyahin mo. Unang mga magulang mo. Alam mo bang kaya ko silang pabagsakin oras na maging CEO ako ng kumpanya ng daddy ko? Mas magagawa ko ang lahat ng iyon. Saad ko pa dito. Kung ganoon, hindi ka magiging CEO dahil masama kang tao. Paano maaatim na gagawa ng mali sa aming mga taong wala namang kasalanan sa iyo? Wika nitong sumbat sa akin. You have no right na pagsalitaan ako ng ganyan dahil wala kang alam. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyong kailangan mo akong pakasalan Dr. Eliza Mendez. Dahil kung hindi, gagawin ko ang paraan, bumagsak lang ang pamilya mo at ang tiyahin mo. Sisiguraduhin ko sa kangkungan sila pupulutin. Matigas na wika ko dito. Are you crazy? Anong pinagsasabi mong magpakasal tayo? Ano ako tanga? Magpapakasal ako sa taong hindi ko naman naging boyfriend? Nababaliw ka na ba? Tanong nito sa akin. Pagsalitaan mo pa ako, wala akong pakialam. Magdesisyon ka 2 araw lang ang ibibigay ko sa iyong palugit. Kung hindi ka papayag, alam mo na ang gagawin ko sa mga magulang mo lalo na sa tiyahin mo. Saad ko dito. Saka ko ito iniwan sa silid na iyon.
Hindi ko na hinintay ang sagot nito, bahala siyang mag-isip. Wala na akong pakialam doon. Dumiretso ako sa may dalampasigan. Andoon ang mga tauhan kong nakabantay doon. 6 ang kinuha kong magbabantay dito sa isla. Sa bagay, wala namang ibang dadaanan ng babaeng iyon sakaling tatangkain itong tumakas. Dahil kung walang bangka, malamang lalangoyin niya ito para makaalis sa islang ito. Kinausap ko ang mga ito, nabantayang maigi ang babae, habang wala ako rito sa isla ng ilang araw. Matapos kong kausapin ng mga ito'y, bumalik ako sa loob at kinausap ang katulong. Manang Delia, tawag ko rito. Naglalaba pala ito sa mga suot ng bisita niya. Sir, bakit po? Tanong nito sa akin, saka ito tumayo. Manang, aalis ako bukas ng umaga para pumunta sa meeting ng daddy ko. Kayo na muna ang bahala rito, lalo na sa babaeng iyon. Sad ko pa. Sige po sir, sagot naman ito. Siya nga pala, Manang, maaari niyong kalagan siya sa posas. Pero wag na wag mong palalabasin sa silid niya. Hayaan niyo siyang tumayo at tumingin sa paligid sa pamamagitan ng bintana. Wika ko pa. Masusunod po sir. Saan nito? Good. Sige naman ang aalis na ako dahil aayusin ko pa ang mga dadaling ko sa Manila. Wika ko rito. Sige po. Sagot pa nito. Umakyat na ako sa silid ko. Kailangan kong gawin ang lahat at ang isusunod kong kuhanin ay ang Sylvia na iyon. Papahirapan kitang matanda ka dahil sa ginawa mo sa mami ko. At ang mga magulang ng babaeng iyon, gigipitin ko ang mga ito para pumayag ang babaeng iyon na magpakasal sa akin. Napangiti ako sa naisip ko. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.